magandang tanghali sa inyong lahat. Oy. Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay January 2 at panibagong araw, panibagong aral. Welcome ulit sa ating YouTube video kung saan magsishare tayo ng mga natututunan natin sa pagbasa natin ng Biblia tuwing gabi. Inulit ko po, ako'y hindi pastor at ako'y walang formal na pag-aaral sa Biblia. Hindi ako nag-Bible school. Ako'y isang normal lamang na mamamayan na nag-umpisang magbasa ng Biblia gabi-gabi. Bilang isang Kristiyano, ayan, goal ko rin na ma-share ito sa mga viewers natin. Ayan, ginagawa natin to dahil malay nyo, meron tayong matulungan, meron tayong ma-inspire. So umpisa na natin. Ako, napakaikli lang at napakaganda ng nabasa ko kahapon. So yung binasa ko sa Bible is from Philippians 1 verse 12 to 21. Siyempre hindi ko naman kabisado yung bawat verse na yon. So yung buod na lang. So yung backstory nun, si Paul ay nakakulong. And siya ay waiting sa trial niya, no? Bakit siya nakakulong? Kasi kulong si Paul, nakakulong siya dahil sa paggawa niya ng mga pinapagawa ni Lord, no? So habang nakakulong siya, marami daw priest na nang-aabuso para sa sarili nilang kapakanan. Ayan, no? And habang siya ay nakakulong, no, sabi niya dun sa verse, rejoice in the Lord. Ayun, no? Tapos habang nakakulong din siya, ayon sa mga nabasa ko, nakapag-spread pa rin daw siya ng gospel ni Jesus Christ. So hindi hindrance yung pagkakakulong niya para magawa yung pinapagawa ni Jesus Christ. Ayan. Yun yung backstory ng Philippians. Pero ang pinaka main point natin dito is yung sinabi niya na rejoice in the Lord kahit nakakulong siya. So, no? Ang title ng topic na nabasa ko kahapon is Choose Joy. Ayan. Hindi si Joy na partner ni Ethan dun sa Hello Love Again. Kumbaga piliin mong masaya. Okay, di ba? Piliin mo ang galak. Ayan, choose joy daw. So, syempre, lalo na sa mundo natin, hindi naman porket naniniwala kay Lord, naniniwala ka man o hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, kay Lord, dumadaan tayo sa mga trials, sa mga hardships, no? Katulad ni Paul, nakulong siya dahil sa paggawa niya ng utos ni Lord, sa pag-spread niya ng gospel. Lahat tayo dumadaan sa trials, lahat tayo dumadaan sa hardships, sa mga challenges, no? Yung mga Christians, yung mga naniniwala kay Jesus Christ, kay Lord, hindi yan exempted sa mga trials and challenges. Pero anong sinasabi sa atin ni Paul? Kahit ganyan ang buhay, rejoice daw. Maging masaya daw tayo. Ayan. Rejoice with the Lord always. Pag binasa nyo yung Philippians sa chapter 4 yata, may sinabi rin dun si Paul na rejoice with the Lord always. Again, I say rejoice, no? So, yun lang. Ngayong siguro bagong taon pa rin naman para sa mga kaibigan natin, sa mga makakanood nito. Oo, nasa maybe yung iba sa atin merong pinagdadaan ng matindi,
Maybe yung iba sa atin merong challenges, dumadaan sa paghihirap. Alam kong hindi madali. Alam kong hindi madali para sa ibang tao, pero let's find joy in everything, no? Piliin nating maging masaya. Diba? Kasi wala namang maidudulot na maganda kung may problema na nga tayo, magmumukmuk pa tayo, diba? So let's find joy in everything. Maging masaya kayo and leave it all to God. Trust God na tutulong siya sa inyo para malagpasan niya yung mga challenges and hardships nyo. Ayun lang. Ingat kayo palagi. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Ride safe and don't forget to hit like, share and subscribe pala. Ingatan lahat. Pasok muna tayo dahil back to work na. Tandaan nyo, find joy in everything. God bless po sa lahat.